So good morning sa atin mga ka-PH. Nandito ako ngayon sa bahay. Yan, karab ko yung computer. Opisina kasi ito ng anak ko. Wala sila ngayon, tatrabaho. Ito naman yung opisina ng isang anak ko. Ayan, may laptop din dyan. So, pero lang tayo pag-usapan tungkol sa treasure hunting operation. Dahil sa dami kong mga hukay na ay pawang mga negative side. So pag-usapan natin yung yung big load na tinatawag, imperial sites. So huwag na nating tangkaan yun kasi sa tingin ko ay wala tayong karapatan doon, wala tayong kakayahan. So meron namang pati yung pangalawa, yung general lang, lubhang din yun, risky din yun. Ngayon yung pinakahuli, yung mga hanggang 12 feet, meron talaga, ako na magsasabi. Pero sa isang area, napakaraming nilalagay na decoy. Kung napanood niya yung turtle sign ko na bronze, na ashtray nung team leader ng isang opisyal, yan po yung the best marker na sa pagtitreasure ko. Yun ang nagbigay sa akin lahat ng idea na meron talaga. 12 feet lang po yun ang lalim. Yung kasing turtle bronze na yun ay within 6 feet yun nakuha. At nakatoks yun sa bato, naka-cemented. Yung ibabaw noon puro bubog kung hindi ka mag-iingat. Siguro nakuha namin nakuha ko doon na mga bubog na mga basag-basag. Siguro mga 1 timba. At yung triangle formation noon sa underground, wala siya sa surface po. Nasa pagitan siya ng 2 feet. Natatabunan yung triangle formation ng bato. Kaya hindi mo siya makita. Hidden siya. Hidden triangle formation of stone na nakuha natin sa gitna yung sa underground, yung bronze turtle. Bronze talaga, hindi bato. Ngayon yung mga marker doon, pagbaba, puros din, puros maliliit na bato na turtle. Pagdating doon sa 12 feet, merong tunneling system, may malaking bato na may entrada. So papunta sa silangan, nga lang 2 pampo ang ginamit ko doon. Kasi sobrang lakas ng tubig. Katabi mismo nung pintuan, yung napakalakas na sibol. So ito pong video na to hindi na ako nagpakita dito. Hindi naman mahalaga yung mukha ko Mahalaga dito yung sinasabi ko. Ngayon doon sa mga nagte-treasure hunting, katulad ko, mahiwaga yung kayamanan na yan. Madalas habang hinahanap natin ay hindi natin natatagpuan. Ayun kasi hindi ko hinanap. Nakabili kasi ako ng maliit na bukid na dating burol yun. May mga kawayan daw yun na ginawang palayang bayan. Nagkataon lang na
nakapwesto ako doon. So, naghuhukay ako ng lupa na panglagay sa seedling bag. Yun. So, hindi ko hinanap. Kaya mahiwaga po yung kayamanan na yan. At hindi ko po yun inuwi sa bahay. Yan ang tip ko sa inyo. Pagka naka-recover, huwag dalhin sa bahay. Kasi po pwedeng magkaroon ng problema doon. Ngay espiritu po yun na nakasunod. So kailangan mo lang itago mo yun ng ilang panahon at ipapaalam mo sa Diyos kung ano ba gagawin doon. So itong mga nakikita nyo ay ano to, bunga ito ng pagsikap ng mga anak ko na mag-aaral at pinagsikapan ko yon. Pero yung about sa treasure, hindi ko po yung dinadala sa bahay. Siguro mahirap lang kasi tawag dito yung mag-build up ka ng sariling upuan. Maniwala kasi ako doon sa sinabi ng Diyos na ang ginawa ng kanan mong kamay hindi na dapat malaman pa nung kaliwa. So ayun lang. Ngayon panawagan ko doon sa mga nagtitreasure na mga talagang eager na eager dyan, nagkaroon na ng obsess, medyo kasi magsasayang ng oras, panahon. Napakaraming decoy ang isang treasure site, yung shop ng hapon. May radius yan, puro marker dyan kahit saan ka humukay, pati sa surface puro marker yan. Ngayon yung panditik naman, isa pa yan sa itong channel ko kasi gusto ko meron tayong matutunan. Hindi naman tulad dito na ibang na hindi ko na lang banggitin. Basta ito hindi ako nag-expect na kikita tong YouTube channel ko. Matagal na ito, almost mag 2 years na ngayong December. Pero usad pagong siya, okay lang, wala namang problema Hindi naman nakasalalay dito yung buhay ko. Ngayon ito yung reading ng mga vlogger. Lagi na lang bang nag-i-encourage na para sa akin, kung ano yung hanap buhay mo, ano yung kakayahan mo, pagyamanin mo yun. Huwag magsayang ng panahon dahil sa mga bagay na hindi naman tayo nakakatiyak. Ganun lang po. Maraming salamat sa atin mga ka-TH at mga ka-farmer. God bless po sa ating lahat.